Simula na nga ba ng pag-power up ng Straw Hat Pirates ang posibleng bagong paraan para matalo ang Dome Reversi? At imo, makakaharap na nga ba sila Loki at Luffy sa unang pagkakataon? Yan at iba pa ay samahan nyo ako sa predictions para sa chapter 1177 ng One Piece. Pero bago yan ay mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Ang laban ng nangyayari ngayon sa Elbap ay mas tumitindi na dahil nga nakakabawi at nakakabango na ang mga Giants sa pinsala at panggugulo nitong mga God's Knight sa pangunguna ni Imu. Ang pagdating ng ilan sa mga bida natin sa Sun Realm para nga tumulong sa mga Giants ay napakahalaga dahil hindi lang napigilan nila Zoro at Hyrodin na targetin ng ibang mga Dome Reversi na Giant, si Eldar Jarul ay napabalik nila Zoro sa ulirat itong sila Dory at Brogy at sa ngayon nga ay tuluyan ng naging normal dahil sa sinubukan ng mga to na patayin ang isa't isa at simula na din to para nga matulungan ng ibang mga Giants na matanggal ang Dome Reversi. Ganon din ang nangyari kay Sanji, ang baging na may tinik ni Summers na hirap talunin ng mga Giants pati na ng ibang mga bida natin ay isang atake lang ang ginawa ni Sanji at mukhang yung ability ni Sanji na apoy at ang blue flame nito ay panglaban talaga sa mga baging ni Summers. Sa nakaraang chapter lang ay isang moment na naman para kay Sanji dahil nagalit nga to nung ininsulto ni Killingham si Jinbei sa pagiging fishman nito. Kaya ayon, ginawang pancake ni Sanji ang ulo ni Killingham na parang nangyari kay St. Charlois. Ang ibang mga bida naman natin ay nag-umpisa na rin na iligtas ang library at labanan ng mga ginawang nightmare monsters ni Killingham. Nagawa naman nila to dahil sobrang halaga ng library lalo kay Robin at Saul. Nagtapos ang chapter sa paghahanda nila Zoro, Hyrodin, Stansen kasama sila Dory at Brogy na labanan ng mga natitirang Dome Reversi Giants. Yan ang mga naganap sa nakaraang chapter. Neto kaya ano ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Sa mga unang magaganap syempre next chapter ay ang pagpigil nila Zoro dito sa mga na Dome Reversi na Giants. Dahil sa pagpapakita nila Dory at Brogy ng paraan para matanggal o ma-reverse ang spell ni Imu katulad ng pagpatay nila sa sarili nila o pag-atake sa mga ulo ay mukhang ito yung gagawin na paraan nila Zoro. Tatargetin nila yung mga ulo ng na Dome Reversi na Giant. Dahil sa 5 na sila Zoro na pipigil sa mga yan ay kakayanan na nilang maisagawa yung plano. Pero syempre mas ganado ngayon si Zoro dahil nung mga nakaraan ay pigil pa nga ang atake niya dahil sinabi ni Hyrodin na mga Giants pa rin daw ng Elbap ang mga yon. Pero sa ngayon dahil posibleng makabalik sa dati ang mga to ay magpepiesta sa laban si Zoro. Pero mag-expect pa rin tayo ng mga twist na baka biglang i-power up ni Imu yung mga Giants para nga mas mahirapan sila Zoro na mapabalik sa normal ang mga to. Sa puntong yan napaisip din ako dahil nagawa nila Dory at Brogy na bumalik sa normal at wala pa silang galos. Fully healed ang dalawa. Paano nangyari yon? May misteryo pa rin patungkol dyan sa Dome Reversi spell. Dahil kung matatandaan natin si Rax nung natalo ni Roger at Garp to sa God Valley ay 1% na lang ang natira kay Rax. Bugbog na damage ng gusto ang katawan. Wala pang pag-asa at gustong mamatay na rin ni Rax nun. At sa huli tinuluyan siya ni Garling. Paano nangyari na kay Rax hindi siya na fully healed? Magkaiba kayang spell ang ginamit ni Imu para kay Rax? O posibleng maayos ang lagay ni Rax at kahit na inatake siya ni Garling ay kinaya pa rin niya to at nakaligtas siya doon sa God Valley. Para sa akin, naniniwala ako na si Rax buhay pa at siya yung man marked by flames. May mga dapat pa rin tayong talagang malaman tungkol dyan sa Dome Reversi at siguro sa mga chapter na dadaan ay mabibigyan tayo ng mga impormasyon patungkol dyan. Dahil nga nagka-moment ang ilan sa mga bida natin sa nakaraang chapter ay posibleng magpatuloy pa rin to. Sinimulan na nila Franky at Jinbei sa paglaban sa mga nightmare monsters at pagpapatuloy nila to hanggang mapakaunti nila ang mga bilang ng mga alagad ni Killingham. Buti nga si Jinbei ay rumeres back na dahil nung mga nakaraan talagang hindi siya nabigyan ng moment. Isa pa naman siya sa malakas sa Straw Hat Pirates. Dapat lang talaga na isa siya sa mga aatake sa God's Knight. Sumama sa pag-rest back sila Nami, Usopp para nga sagipin yung Owl Library na nasusunog. Sila Robin at Saul naman ay magkasama at plano nga rin nilang pigilan ng pagsira sa library dahil sa pagkalat ng apoy. Buti na lang talaga ay dumating sila Franky at Lilith para nga maapula ang apoy. Ang lupit nga ng ginawa ni Lilith dito. Mula sa sobrang laki na ng apoy at kumalat na sa school at library ay gumamit siya ng mga device at bigla niyang na-freeze yung buong lugar. Dahil dyan ay naging safe na yung library at school. Napaka-useful nung gamit ni Lilith. Tapos binigyan pa niya ng Super Vega Cola si Franky. Sa mga nangyari sa nakaraang chapter, pahiwatig na to na sa mga susunod na mga chapter ay sa Elbap natin makikita ang bagong power up ng Straw Hat Pirates. Paano? Isa si Lilith sa sagot para dyan. Nauna na dyan si Franky sa pagbigay ng Super Vega Cola ni Lilith. Dito kay Franky ay nabus
Tapos nga nito ang hindi pa na-unlock ni Frankie sa katawan niya. Nasabi nga ni Lilith na yung katawan ni Frankie ay nahahalin tulad na sa level ng pasipista. At dahil magkasama sila Frankie at Lilith sa Elbap ay sure na i-upgrade at mas lalakas palalo si Frankie. Dahil isang Vegapunk ang tutulong kay Frankie. Ganon din ang mangyayari kay Nami at Usopp dahil posibleng tulungan sila ni Lilith sa pag-upgrade ng mga weapon at ability nila. Si Zeus mas mapapalakas pa. Itong si Usopp naman, alam naman natin na magpa-power up din to at may mga ma-unlock pa na ability. Antay lang tayo dahil arc din ni Usopp ang Elbap. Mangyayari ang mga yan dahil nga sinabi ni Lilith na ang Elbap ay lahat magagawa dito. Ang mga technology ni Vegapunk ay kayang tumakbo dito. Dahil ang Elbap nga daw ay may hindi mapaliwanag na energy na napakaswak daw na magamit yon para sa mga technology nila. Yan si Nami, si Usopp, lalo na si Frankie. Nako, yan ang mga sure na mag-upgrade at lalakas sa Elbap dahil sa mga technology, sa tulong ni Lilith at sa energy na nilalabas mismo sa Elbap. Tandaan natin na ang Elbap magical place yan. Kaya lahat ng posible magaganap. Huwag natin kalimutan na ang mga giant sa Elbap ay tinagurian na isa sa pinakamalalakas na lahi at posibleng may uri ng haki na ginagamit din ang mga nasa Elbap na baka maturo sa mga bida natin. Nabanggit na rin natin si Sanji, nung dumating nga sila sa Sunrealm ay may mga aksyon agad to na ginawa. Parang pinapakita sa atin ni Sanji na teka, ako naman ang kikilos. Magmula sa pagwasak niya sa mga tinik ni Summers hanggang sa dinurog niya si Killingham ay talagang nakita natin na nag-step up na si Sanji at magpapakilala ulit sa atin na teka, ako si Blackleg Sanji, ang left wing ng susunod na Pirate King na si Luffy. Talagang bumabawi si Sanji dahil nung Egghead Island arc, di siya nakaporma, namatay pa si Vegapunk. Syempre, mapapaisip din si Sanji na may mga error siya na nagawa dati at ngayon itatama na niya. At nakita naman natin yan sa pagdurog niya dito kay Killingham na pinandirihan pa nga si Jinbei. Deserve na tong hayop na Killingham na to na maging pancake. Dahil dyan sa nangyari ay mukhang si Sanji ang haharap ngayon kay Killingham. Hindi mahihirapan sila Robin at Saul na sagipin ang school at library dahil si Sanji na ang haharap dito kay Killingham. Dahil si Summers ay nadurog sa death blow ni Luffy at hindi na muna babangon ng ilang mga minuto, ay mukhang next chapter ay dito na natin masasaksihan ng paghaharap nila Luffy kasama si Loki laban dito kay Imu. Hindi pa rin natin alam kung ano na ang nangyari dito kay Gunko dahil huli nating nakita to ay kalaban pa niya si Brook. Mukhang dahil dyan sa laban nila Brook ay hindi na mamalayan ni Imu na nakabalik na sa normal sila Dory at Brogy. Siguro din dahil nga ang isip ni Gunko ngayon ay magulo at hindi pa masyadong nakokontrol ulit ni Imu si Gunko. Pero mukhang next chapter ay mapupuli control na si Gunko at baka mapuruan si Brook dito na dahil dyan ay dadating sila Luffy para nga iligtas si Brook. Sana nga ay makita natin na masapak agad ni Luffy itong si Imu para magulat to kung gaano kalakas si Luffy. Tapos kasama pa si Loki na hawak nga din ng isang god power na Nidhogg. Isang magandang laban na naman ang makikita natin dyan dahil kung magaganap yan ay yan ang isa sa pinakamalupit na laban na inaantay natin. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa rin na abangan natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter. Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!